Good morning to sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pa rin pong mainit na mula pa nung kahapon, pinag-uusapan na itong tungkol po dyan sa General Appropriations Act, yung GAA. Dahil nga sa revelasyon daw ni Duterte. Diba? Pero ang totoo po, wala naman hong revelasyon doon na nangyari. Kung titignan ninyo ha, ito ho ang petsa nito, January 20. Okay? Pero may nauna pa hong dokumento dito na sinasabi ni Amy Marcos, ay dokumento, may nauna na silang pahayag, December 16, etong kay Amy. Tingnan nyo ha. Ang sabi ni Amy rito, Statement of Senator Amy Marcos regarding 2025 BICAM. Minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Okay? So, yun ang kanyang sinasabi rito, ni walang konkretong numero. Diba? Ang tanging hawak ko ay ang ilang datos ng DSWD na talagang nilapastangan, lalo na itong PhilHealth. Okay? So, sabi nga rito, uncertain pa kung magkano ba yung mga amount na ilalagay sa ganito. Yun. So, ganun pa man, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan, na nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP. Okay, so ang ano niya talaga concern niya rito, itong PhilHealth, DSWD, saka itong AKAP na ino-oppose niya. Yan. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Okay. So kulang-kulang pa raw po. Kasi nga wala pang napiprint noon eh. Anong petsa yun natapos pinirmahan nila yung yung BICAM report? 'Di ba? December 11. Yan, nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Noong ikaw ay nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mong makabubuti para sa iyo at sa bayan. Nakikiusap ako, pakitutukan mo ang issue ng pondo ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at sa konsensya ng tao. Ayun. So, balikan natin to rito. So, hindi raw ho siya pumirma doon sa may BICAM kasi naghahanap siya ng mga kompleto pang dokumento. So, ibig sabihin ho, kabilang po si Amy sa BICAM. Diba? As if, ang tirada niya rito, ang dating sa akin, nagki-create ka ng isang alarm, public alarm dito sa naging galaw ninyo dyan sa Bicameral Conference Committee. Bakit hindi, as if na first time niya lamang na nakaranas ng BICAM? Ito nga ho ang pagkakamali nga nila rito. Bakit ho kasi, total, ang BICAM po, ito po ay galaw ng mga mambabatas. Dapat po ang mga senador, ang mga miyembro ng Kongreso, sila po dapat proactively, if they indeed want transparency, na hindi nila niloloko ang taong bayan, hindi nila gagaguhin ng presidente, dahil ang presidente po ang nagsusumiti ng request for national budget. Yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, iipunin nila yung kanilang kukwentahin nila yung mga pangangailangan nila, isusumiti yan sa Office of the President. Pag naisumiti na nila yan, ang Office of the President, i-compile yan, isasubmit nila sa House of Representatives. Ang House of Representatives magkakaroon ngayon ng budget briefing, magkakaroon ng budget hearing, di ba? Ipapadepensa sa mga questionin nila para talaga ma-justify ang hinihinging halaga. So, ngayon, during that step, that process, nagkakaroon ngayon ng brainstorming, nasasuggest ng mga mambabatas na meron pa kayong mas dapat na pangunahing isulong. Maaaring nakalimutan nyo. Diba? So dapat itong unahin nyo, dito natin lagay taasan. Nagagalaw po
yung panukalang o yung hinihinging halaga. Okay lang yun. That's normal. Sila yung mayroong power of the purse. Meron silang kapangyarihan na i-scrutinize ang kahilingan. Dahil pera yan ng taong bayan at Kongreso po ang inuuna ng saligang batas ng pagbagsakan yan dahil sila ho ang mga representante ng taong bayan. Di ba? Now, yung mabuo nila doon, dadalhin yan sa Senado for their own version. Okay. Ngayon, ang Senado naman po ngayon, epal naman ito. May sariling agenda rin. Pagdating po ng resulta, bumababa na ho yung halaga. Nagkakaleche-leche na. Magkaiba na. Diba? Magbabicameral conference po sila. So, hanggang dun sa Senado, all processes were done in public's eyes. Diba? Nakikita ho ng publiko, naka-live streaming yan. Pero pagdating ng BICAM, eto na eh. Yung mga representante ng Kongreso, ng House, at representante po nitong Senado, halos lahat sila nandun, diyan na ho nagkakaluto-lutuan. So darating ngayon sa presidente, hindi niya na alam ano yung ni-request namin. Ito yung halagang hiningi namin. O, di ba? Ang alam nila, ito yung mga priority projects. Tapos pala, yung mga mambabatas di putang yan, may sariling hong agenda. Di ba? Nagkaroon ng insertion. Oh. Kaya sabi ko nga sa isang content natin, na nire-upload ko kasi walang pumansin nung January 17 bago to pumutok. So ni-replay ko na lang 'yon. Dapat ito po ay itong mga tunggaan na to, yung BICAM niyan, dapat yan naka-public. Nakikita ng taong bayan. Dahil yan po ang pwedeng gamitin magpahamak sa Pangulo. Alam niyo ho ba, ang kampo Duterte, kung hindi lamang po sila nasunog, pinaplano na nilang magsampa ng impeachment after election. Kasi nga, rally nila ito yatang 25 yata ang rally ng mga DDS na nagbabaka sakaling may mga nagpaniwalang mga tao sa kanila. Akala nila hindi natin masasagot. Akala nila hindi sila babarahin ng Malacanang. Akala nila walang naka-upload doon na kopya ng GAA mismo. 'Di ba? So ang ginawa kasi ng mga to, tila baga ho, mukhang kasabwat si Amy sa sa insinuation na to na may kabulastugan dito si PBBM. Isipin nyo rito, hindi pa naman final. Alam naman ni Amy yan, ang BICAM. Ang BICAM po, ang buong proseso ng BICAM hanggang yan ay ma-print, yan po ang mapanganib na parte na talagang kinakailangan ng Pangulo na pag dumating ang report ng BICAM, yung report ng BICAM, hindi pa yan mismo yung darating sa Pangulo. No? Kung hindi po yung appropriation bill. Yan na yung resulta ng BICAM. So kailangan ng presidente, pipirmahan niya yan, ibivito niya, 'di ba? Pero higit sa lahat dapat i-review nila yan. Hindi nila akalain. Kaya nga pinipressure na nila ang presidente. Dapat napirmahan na yan ng 20. Kaya lang nagulat sila, hindi pinirmahan, umabot ng 30 bago napirmahan. At 'di ba, nalaman natin kahapon, daan-daan pala ang nag-review diyan sa 4,000 pages na yan ng mga tauhan ng Kongreso at ng Senado. Most likely, mas marami doon sa House ang nag-review kasi sa kanila bumabalik yan Then ngayon, nung napirmahan na ng Pangulo, ang nakakarating sa Pangulo, ano yung mga ini-issue ninyo na matitindi dyan? Kasi may mga part ng budget naman na hindi naman sa tingin ng mga kongresista na magagawa nila to ng issue kasi malinis naman, lalo yung mga intrigador, 'di ba? So they simply let it go. So yung mga nakikita nila na ginawa na ng issue ng mga kalaban, yun. So sa Pangulo sinuri nila yon. Kaya nga napapaliwanag niya na ang PhilHealth magtutuloy-tuloy ang kanilang serbisyo kahit wala yung government subsidy. Ang dami nilang pera At saka panahon na rin naman talaga na para tumayo sa sariling paa ang korporasyon na yan. Ang daming fundings niyan.
Palamak ang nakawan dyan nung nakarang administrasyon. Ngayon, mayaman ang PhilHealth natin. 'Di ba? Bibigyan pa natin ng subsidy. Mali, nakuha nga nilang mag-invest ng mag-invest eh. At sinicertify nila na hanggang 2050, yung pera nila kayang tumustos sa bayarin sa mga hospitals. Yung backlog noong panahon ni dating Pangulong Duterte, yun yung pinupunan nila ng mga unang bahagi ng Marcos administration, binabayaran ng PhilHealth. Magaling yung tao nila dyan, naka-recover. Etong style ni Amy, pang simula niya ito ng confusion sa isipan ng taong bayan. Hindi maganda yung ganito, 'di ba? Total member nga siya ng BICAM. So dapat sila mga mambabatas nag-uusap-usap. Ano nangyari? Pwede ba makakuha na ba ng final copy? 'Di ba dapat ganun eh. Hindi yung takbo ka sa SOCMED, 'di ba? Pero nung nagbabalitaktakan, kamusta naman ang performance mo? At kung inyong napansin mga kababayan, hindi ba sinasabi nga na yung kopya, hindi pa ito yung final. 'Di ba? Pina-finalize pa. Pero bakit may mga pirma na? Meron ho kasing ugali rin yung mga kongresista, mga senador natin. Pagdating nila doon, lalayas lang sila. Magpapapicture lang. Bibira ng layas yung mga tamad. Pipirmahan na nila yon. Kaya hindi ho nila alam kung ano yung nilalaman. Lalo na kung ang hangad lang naman hanghangad lang naman nila tawag diyan, mag-abang ng issues, wala silang pakialam doon. Nangaabangan nila kung paano sila makakabutas. Sabi ni mayaman ka diyan. Punta ka sa mga ospital, 'di ba, umiyak mga pasyente. Siyempre may sakit sila, iiyak talaga po 'yun. At saka hindi mo naiintindihan. Ang PhilHealth po, hindi po ito nagko-cover 100%. Naiisip niyo po ba, ang bansang Amerika, kinakailangan mong magtrabaho para magkaroon ka ng insurance. Sa Canada, sa Europa, ang trabaho, pag mag-a-apply ka ng trabaho, hindi ho pinag-uusapan kung gaano kaganda, gaano kahirap ang trabaho mo. Hindi yun ang pinag-uusapan doon. Ang tinitignan po ng mga employees, ano ang health benefit package namin? Ano yung aking coverage ng insurance na ipinoprovide ng kumpanya nyo? Bakit? Pag wala ka pong trabaho doon, Medicare lang po ang aabutin mo. Magkano lang yun? Parang mababa pa sa PhilHealth. Kung tutuusin, may patient responsibility. Yung mga super basic, yun lang yung mga kino-cover ng libre. At yun ay para pa sa mga seniors. Yung kultura nilang yan, ay adapt namin yan sa BPO industry. Dilipat kami sa isang call center. Ang tinitignan namin doon, what's in it for me? Ano mahihita ko dyan? Magkano yung package ninyo sa akin? Magkano naman ano naman ang coverage ng aking insurance? Sa Pilipinas, may trabaho ka o wala, di ba? Ayun, Medicaid. Yan, thank you. Dito sa Pilipinas, may trabaho ka o wala, may coverage ka ng PhilHealth. Okay? May ganun dito sa Pilipinas. Rin sa Pilipinas pati, lahat gusto libre. Insurance libre. Ang Pilipinas, napakahirap na bansa. Pero napoprovide ng gobyerno. Magkaroon tayo ng health insurance. Nasimulan yan nung panahon pa ng kanununuan natin hindi ko alam kung kailan nagsimula ang Medicare sa Pilipinas. During the time of Marcos, na-aksidente ang tatay ko. Kinover lahat nun. Na zero billing sila. Nahulog yun sa air conditioning. Bali yung dalawang binti. May mga may bakal-bakal to yung binti niya, para siyang robot na ina-assemble. Pero zero billing sila. Sa UST pa siya dinala. 30 years ago, nabuhay uli ang ganyang klaseng health coverage. Ito nga pong PhilHealth. Ngayon, hindi po nila 100% lahat ng procedures, pero marami naman din pong nadagdag ng mga services na kung saan kino-cover nila. Ang hinihingi nga ng iba, at least 50% daw ng coverage. May mga 100% ng PhilHealth natin. Lalo na yung sa mga seniors.
Anong umiyak diyan? Talagang iiyak kapag wala pong perang naitabi. Kasi ugali ng Pilipino, buhay yung tawag dito, one day millionaire, 'di ba? Tapos maya-maya tunganga. Ganon, ubos biyaya, maya-maya tunganga. Ganon ang gawa ng mga Pilipino. Tapos ang gusto lahat na lang libre, 'di ba? Samantalang wala kang perang naitabi, nagkasakit ka, kasalanan mo di ka nagtabi. Iiyak talaga po sila. Oh. Sabi ni Janet, pag unemployed dito sa US, merong free insurance at ang Medicare ay para 65 years old up. Correct. Dati akong insurance agent. Okay, sa call center noon. Ang hawak ko, ang second largest health insurance company ng US. Ang Aetna International. Yan. Kaya halos kabisado ko yan. Pati yung coordination of benefits, yung COB, lahat-lahat yan. Yung letter of guarantee, mga ganyan, lahat-lahat yan. London is free for health benefits, di ba? Ganda. Ang unlad naman nila kumpara sa Pilipinas. Di ba? Thank you sa inyo, ha? Eto pa. Ngayon, eto na yung sa panghuli, sabi niya. Nakikiusap ako, pakitutukan daw, sabi niya. Ayaw kitang mapahamak. Ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Charot! Ay, me! Mag-ingat tayo sa mga pinagkakatiwalaan at pakinggan ang boses ng taong bayan para sa kapakanan ng mas nakararami at nangangailangan. Di ba? Sino ba yung maingay na nagsasabing boses sila ng bayan? Etong magugulong mga kampo ng Duterte. Di ba? Sila yung mga makukulit, sila yung magugulo na walang pinoprovide na paliwanag. Kung hindi, atake ng atake. Walang pinoprovide na paano to masusolusyonan, paano to. Kasi hindi rin po nila kayang gawin nung panahon nila at hindi nila ginawa. Sabi ko nga sa inyo, suriin nyo na lang ilang korporasyon doon ang bangkarote. Sample na lamang itong PhilHealth. Di ba si Morales? Morales din. Noong panahon ni Duterte, ilang bilyon yan, gaano kalaking halaga yan. Kaya nga, wala nang choice si Duterte kung hindi pinasaringan at pinag-resign. Sunog na sila eh. Tapos, etong sa, tawag ito, yung kay Garma na hinawakan, di ba? PCSO. Luging-lugi ang PCSO. Di ba? Yun pala, alam nyo na, di ba? Na-reveal na yan sa Quadcom. Luging-lugi. Pero ang totoo nun, pinapalugi lang talaga para ma-privatize. Kaya lang marami lang tumututol. Kasi nga sa mga ibang presidente, maganda ang management. Malaki na itutulong. Di ba? Maraming natutulungan. Bakit ipa-privatize? Bulok lang yung tao nila ron. Yun nga po si Royina Garma. Na wala namang alam sa trabahong yan. Ngayon, wala na tayong balita kung nasa na si Garma eh. Baka digong. Hindi, alam ko huling beses nagpunta ng US. Baka nandun sa inaugurasyon ngayon ni Trump. Eto na ngayon, bumanat na si Amy nung huli. Kahapon ko nakita to eh. Sabi niya, 2 dokumento ang tinutukoy ng 2 pangulo. May nag-react dyan. Sabi nila, hoy, isa lang ang pangulo, yung isa laos na. Ang merong blanco ay yung BICAM. Okay, and again, sabi ko nga po, normal na may blanco ang BICAM. Kasi kapag kapag nagdidebate sila doon sa final kung magkano, ano ang ilalagay, kailangan may blanco. After this word, insert this. Yung mga ganon, this amount, ganon. Para nalalagay ron, magkano na yung amount. And then yung original na nakalagay na amount doon, hindi rin yung original na amount na hiningi nila. Halimbawa, ahensya tinitira nila rito yung agriculture eh. Halatang pumitik ng ng kopya ng isang portion eh. Then natutukan etong sa agriculture na hindi pa pala finalized, dinekwat na. So ngayon, eto ngayon ang inano ni Amy. Sabi niya kasi kasama siya sa pagkasunog eh. Ang merong blanco ay yung BICAM. Okay, walang pagtatalo doon. Ang tanong, BICAM ba?
Yung BICAM report ba ang dapat na tutukang maigi rito? Eh ginawa nga ninyo yan eh. Yung BICAM na yan, ang nakakayo-kayo lang eh. Oh, so ang dapat tutukan dito, ano yung appropriation bill na dumating sa Pangulo. At iyon ang sinuri ng Pangulo. Kaya nga sabi ni Amy rito, yung gaan naman ang alam ko inayos na ng Congress. Natural. Sila yung magpapaprint dun eh. 'Di ba? Ay nako, si Amy. Puro puro F's ang ginagawa. Oh. 'Di ba? Masakit po ba sa kalooban na may nagpapaliwanag? Ni Emmanuel Sandoval. Oo, maganda ang PCSO ngayon. PCSO palagi naka-jackpot. Ito lang tanong ko sa iyo. Kapag mayroon pong ganyang mga malalaking mga halaga, anong gusto mo? Katulad nung panahon ni Duterte, bigla na lang naglalaho yung halagang malaki. Hindi mo namamalayan, may nanalo ba nun? Kami, vlogger kami, nakatutok kami sa mga galaw ng gobyerno nun. Oh. Nagtatanong rin kami, ang laking halaga yun ah. Halos na yun ah, kalahating bilyon na yun ah. May nanalo ba nun? Hindi ko alam eh, bigla na lang lumiit yung halaga ng pa-premyo ngayon eh. Oh. Tsaka hindi ba kayo natutuwa? Baliktad po ba ang tubo ng inyong brain cells? Hindi ba kayo natutuwa na dumarami yung nananalo? At saka sintu-sintu lang po yung mga naghahangad na na dapat nakapublic yung pangalan ng tao, kailangan yung mukha niya mismo. Eh maski ho si Rafraf Tulfo, hindi po gagawin ni Rafraf yun. Kung siya po yung ordinaryong tao, ilalagay niya yung mukha niya, tsaka pangalan niya. O tragis, ilan nang naibalitang ganyan. Yung isa ho, maswerte, buhay pa ngayon. Pinutakte ng mangungutang, hindi na ho binayaran. Yung isa naman, sa best friend pa niya, nasabi niya na nanalo ko. Ano nangyari? Pinatay siya. Akala nung kaibigan niya, nasa bahay niya yung milyones. Bobo rin eh, no? Hindi niya alam, nasa bangko. Nakilala siya, nahuli. Yung isa matindi. Diba? So, nakita yung biglang pagbabago ng buhay nila, nagpaparty si Kolokoy. Ano ho nangyari? Hinold up. Nung hindi makuhaan ng pera, dahil akara rin ng tangang humold up, nakasiksik lang sa lahat ng bulsa niya yung milyones, pinatay. Ano nakuha sa kanya? Cellphone. Tsaka ilang piraso ng tigi-100 at tigi-500. Di ba? Wala akong matino ang isip na gagawin ng ganyan. Kaya yung mga DDS, bakit DDS po, alam nyo naman yan. Mahira po sa comprehension. Kulang sila. Sumpa yan eh. Pag naging DDS ka, sumpa yan sa buhay mo. Diba? Ganun yun. Tapos mukhang tanga, ibibintang. Kunwari lang yan. May nanalo, pero totoo, kinuha ni FL. Pwede ba? Ayusin nyo naman ang tubo ng brain cells nyo para kayo si Amy. Okay. So, iwan na muna natin itong estilong bulok ni Amy. Kunwaring nagmamalasakit.